Isang mapagpalang araw po sa bawat isa at welcome to our daily words meditations. So, I just want to share the gospel. Ayan, sinabi po ng Panginoon dun sa Lucas 16, Luke 8 verse 16, sinabi dito, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakluban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ng mga pumapasok ang liwanag. So, ayun. So, ang tinutukoy po dito na ilaw ay ikaw. Ang tinutukoy po dito na ilaw yung taong inilagay ng Panginoon. So, inilagay ka ng Panginoon dun sa lugar na yon para maging ilaw ka. So, yun yung mga sumusunod sa Panginoon. Yun yung mga liwanag ni Kristo. So, sabi na sa Matthew 5 verse 14 to 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So, tayo ang ilaw ng sanlibutan. So, inilagay ka sa lugar na yan para paliwanagin mo ang ilaw mo. Hindi para itago, okay? Inilagay ka doon kasi nais ng Panginoon na tayo ay maging ilaw ng taong nasa kadiliman pa. Nais ng Panginoon na makita sa ating buhay ang pagiging isang tunay na tagasunod ni Kristo. Maging isang tunay na Kristiyano. Amen? Okay. So, sabi, inilagay tayo sa inilagay tayo bilang liwanag sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Okay, para maliwanagan ang mga nasa kadiliman pa. So, ang wala pang pangunawa sa Bible, ang wala pang pangunawa sa salita ng Panginoon, para magsilbing liwanag. So, ang liwanag ay sumisimbolo sa kabutihan. Ang liwanag ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng isip, okay? Kalinawan sa pag-iisip. Okay, dyan yun. So, inilagay ka talaga ng Panginoon intentionally. Inilagay ka ng Panginoon dyan for a purpose. Hindi ka nilagay para takluban, kundi inilagay ka talaga for a display of God's glory. So, inilagay ka talaga dyan para mailawan ang iyong paligid. Just imagine yourself, you are in the middle of the darkness and ikaw lang ang ilaw. Jesus' name. Ikaw ang ilaw na tumatanglaw sa kadiliman. Just imagine yourself. That's all for today. Thank you for listening, for watching. Thank you so much. God bless you.